Ang isinulat sa ating awit ni Lou Veloso, ang seryoso, ay ang bayan mo. Ayun naman, ang bayan ko na siyang inaawit natin noong panahong iyon. Si Binibining Sharon Cuneta at ang College of Manila Choral. I'm sorry. Si Sharon Quintero pala. Paano? Yan ang superstar namin Sharon. Isa pa po. At kasama ang College of Manila Choral. Kasama ni Sharon ang kanyang kapatid, si Oscar Quintero. Ay, hindi ka ba kakanta? Palampakan natin si Senator Rene Sagisag. Rene, halika na. Ito ang mga kasama ni President Cory na nakikipaglaban. Sang makalpas, Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita, aking adhika, makitakan sa dalayan. Pakawalan ang mga kalapati! Umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makahalpas. Pilipinas kong minumutya, hugad ng luha at dalita, aking adhika, makitakan sa Maraming salamat, Binibining Sharon Quintero, ang aming megastar. Aawit pa siya ng isa pang awit, Magkaisa. Kasama rin ng City College of Manila Choral. Ganap ang hirap sa mundo, unawa ang kailangan ng tao, ang pagmamahal sa kapwa-ilaan. Isa lang ang
ugat na ating pinagmulan. Tayong lahat ay magkakalahi, sa unos at agos ay huwag padadala. Panaw na ng pagkakaisa, kahit ito ay hirap at dusa, magkaisa at magsabay, kapit kamay sa bagong pag-asa. Ay ganap ang pag-asa. May bagong araw, bagong umaga. Pagmamahal ng Diyos, isipin mo pinag. Panaw na ng pagkakaisa, kahit ito ay hirap at dusa, magkaisa at magsabay, kapit kamay sa bagong pag-asa. May pag-asa kang matatanaw, bagong umaga, bagong araw, sa atin siya'y nagmamahal. Panaw na ng pagkakaisa, kahit ito ay hirap at dusa, magkaisa at magsabay, kapit kamay sa bagong pag-asa, magkaisa at magsabay, kapit kamay sa bagong pag-asa, magkaisa. Pilipinas natin, abot tanaw na. At bilang katapusan, magsitayo tayong lahat, magkapit-bisig upang kantahin ang awit ng Maynila. Kasama rin ni Sharon at ng Manila City Band at Manila City Chorale. Tanging lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan.
Pilipinas! Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa aming mga panauhing pantangal. Kay Mrs. Balsi Cruz, kay Mayor Alfredo Lim, at maraming salamat kay Sharon at sa kanyang kapatid na si Oscar at sa College of Manila Chorale. Ganon din sa Manila City Band. City College of Manila. Inyo pa rin pong napapanood ang live coverage ng telebisyon ng Bayan sa mga kaganapan dito sa lungsod ng Maynila. Kaugnay pa rin ng ika-27 anibersaryo ang paggunita po sa EDSA People Power Revolution at natin ang simple ngunit makabuluhang seremonya ng wreath laying at mga talumpating dineliver ng anak ng dating Pangulong Cory at Senador Ninoy na si Miss Balsi Aquino Cruz, kung saan pinasalamatan niya di lamang ang mga key players ng EDSA People Power Revolution ngunit ang taong bayan, kasi siya, di ba, gaya ng ating sinasabi kanina, itong People Power Revolution ay revolusyon natin. Hindi lamang nitong ilang personalidad na namuno dito, ngunit hindi magiging makasaysayan at successful itong naging People Power Revolution kundi dahil sa taong bayan, sa puwersa na tumungo sa EDSA and forced the military to lay down their arms and join them in ousting the dictatorship of Ferdinand Marcos. Malinaw na doon sa kwento ni General Lim na ngayon ay mayor ng Maynila, makikita na instrumental talaga na hindi nila ginalaw yung tao, yung Camp Crame, hindi sila tumulong doon sa dispersal na maaaring ikamatay sa pagpapasabog sa Camp Crame ay sapagkat nakita nila yung again libo-libo na again naging milyong-milyong tao, 2 milyon actually sa EDSA noong 1986. Mahalaga rin na yung naging tuon ng selebrasyon ay kwento. Maraming commemoration ng EDSA. Ayan, naghahagis lang ng confetti, kumakanta ng magkaisa, pero hindi nakakapagkwento. Ngayon nakapagkwento yung mga characters at nakakatuwa ito sapagkat makikita natin na ang mas nagiging makasaysayan, mas makabuluhan ang isang komemorasyon kung nagkukwento ang mga tao at nalalaman natin yung mga storya. Tama ka dyan, Shaw. Maya-maya nga ay sinisikap nating baka panayam itong ilan sa key players ng EDSA. Narito po ngayon si dating Senador Nene Pimentel at Rene Sagisag na alam po natin na nagkwento pahapyaw kanina si dating Senador Pimentel at naikwento nga niya nakasama siya ng dating Pangulong Cory sa Cebu nung nagaganap itong EDSA People Power Revolution at ayon nga sa kanya, ang dating Pangulong Cory ayaw magtago at gustong tumungo sa EDSA. Sinabi niya na ang mahalagang kontribusyon talaga ng EDSA People Power sa bansa ay ang demokrasya. Ang demokrasya na i-restore po sa ating bansa dahil nga alam po natin na matagal na nawala ang ating demokrasya at kalayaan sa pagdatingan ng diktadurya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mahalaga yung kinuwento ni Senator Pimentel sa pagsasabi na si Tita Cory bumalik talaga ng Maynila. Oo, nasa Cebu siya, pero hindi siya nanatili doon. Bumalik siya sa Maynila at syempre very interesting na makita ng mga tao kasi sinasabi nga nung iba, wala naman si Cory sa EDSA, pero nandun siya. Pumunta siya nung February 24. Nung hapon na yun, pumunta siya sa POEA. Kahit na hindi naman niya kailangang pumunta, matigas yung ulo niya. Talaga sinuhay niya yung mga advisors niya at sinabi niya, pupunta ako sa EDSA at sinamahan niya ang mga tao doon. At nakita natin siya na kinanta rin ang bayan ko at magkaisa na ilan sa mga talagang naging iconic na ng mga kanta pagdating dito sa EDSA Revolution na ating ginugunita ngayong araw. At kasama po natin ngayon sa puntong ito, Senador Rene Sagisag. Magandang umaga po sa inyo at isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Same to you. Maraming salamat. Okay. Sir, can you give us a brief account of your participation in the EDSA People Power Revolution? Memories po of EDSA. Well, parang I could say na I was present at the creation. In fact, I just spoke kanina sa Club Filipino. Doon kami, 27 years ago, yung oath taking. At yung oath ni President Cory at Vice President Doy, ako ang gumawa dahil
hindi kami pwedeng sumumpa ng katapatan doon sa 1973 Constitution. Nung din the previous night, yun ang dapat talagang oath-taking eh. Pero nagkaroon ng problema between the military and kami dahil gusto nila sa kampo. Kami. With the best of intentions, alang tingin nila, we could be better secured and protected. Yes. Pero sabi naman namin, yung symbolism ng civilian authority being superior to the military, kaya doon kami nagpilit. Kaya nung mag-announce ako doon na hindi matutuloy ang oath-taking that night, marami nag-complain. But so it was moved to this day, 25th. At nandun ako kanina at tinuro pa rin kung saan doon lugar tumayo si President Cory. Nandun din yung oath na hinanda ko, rinky-dink typewriter, palundag-lundag pa mga tipo, wala pa mga computers yun eh. So that was a time when we were ready to sacrifice our very own lives. It was a time na ang diwa natin, tinatanong natin what we could do for the country. Eh ngayon yata, what could the country do for us? Sa Senator Sagisag, ang katanungan ko ay ganito. Ang halaga ng pagdiriwang pa rin ng EDSA Revolution even after 27 years? Well, kasi talagang dapat tayo manumpa, never again na paiiralin yung walang habag na batas militar. At natutuwa rin ako kung natuloy bilang ngayon o kanina yata pinirmahan yung compensation for those who suffered no martial law in a particularly intense way. Ito yung mga nabugbog, na salvage, desaparecidos. Yan, kaya natutuwa ako na 27 years after, buhay na buhay ang diwa ng EDSA. Looking back, sir, sabi nyo nga po, plano kayo, kasama kayo sa pagplano, pagbuo nitong EDSA People Power Revolution. Did you foresee na ganito kalaki ang magiging partisipasyon na tao na makukuha nyo ang simpatya ng milyong-milyong Pilipino? Well, actually, hindi namin pinlano. Talagang providential ito eh. Dahil lang nangyaring unang People Power 1974 sa Portugal. Mga koronel din, 4 lang din na napatay. Pero Carnation Revolution ang tawag doon dahil panahon ng Carnation pag April. So yung what happened during those 4 days, talagang foreign intervention yun of the divine kind. At yun, hindi soldier power, hindi individual power, talagang people power. Pamilya nandun, handa mag-alay ng kanilang dugo, kanilang buhay para sa karanasang masabuting magandang kinabukasan. Kaya yan ang dapat maging aral. Sinasabi daw nila na yung ibang mga kritiko, wala daw nagbago after EDSA Revolution. So after 27 years, I have a question for you, Senator Sagisag. Is the Philippines still worth dying for? Well, always naman dahil this is the only motherland we have. Pero ang problema dyan, hindi naman nagbago yung mga ilan sa amin. Ang nagbago, ang sambayanan eh. Tinatanong nila, what could the country do for us? Samantalang nung EDSA those days, ang tinatanong natin, what could we do for the country? Kaya yung diwa ng self-sacrifice, yung kasi noon talagang everybody was kind to everybody else. Sa ngayon, yan ang dapat manumbalik, and thanks to Noy Noy, matuwid na daan. Pero it's just the beginning. Talagang kailangan sundan pa siya ng mga non-lying, non-cheating, non-stealing leaders. Alright, maraming salamat po, Senador Rene Sagisag, isa po sa mga major personalities na naging involved sa EDSA People Power Revolution. Maganda yung sinabi ni Senador Sagisag, no? Itong nangyari sa EDSA 27 years ago ay providential. Hindi pinlano, ngunit nangyari sa tulong
noon at dahil nga dito ay na-restore ang democracy sa bansa at sinabi rin nga niya Senador Sagisag that up to now 27 years after EDSA, the Filipino is still worth dying for. Ngayon naman, kunin natin ang reaksyon ng alkalde ng Maynila, Mayor Alfredo Lim. Magandang umaga po, Mayor Lim. Magandang hali sa inyong lahat. Mayor Lim, kanina po ay nagbigay kayo ng inyong narrative about what happened in EDSA. Ano po ang significance pa rin ng EDSA People Power sa ngayon po? Relevant pa rin yan. Kailangan rin din natin ang people power para doon sa mga nanunungkulan sa pamahalaan na dumadaan sa baluktot na daan. Why did we rebel against martial law? Because of the oppressive, abusive acts of people in government and also corruption. Kaya ganoon din, lahat ng kabataan, lahat tayo, kailangan manindigan. Expose natin kung sino yung gumagawa na hindi tama so that we could attain clean and honest government. Kung ang EDSA Revolution ngayon, gagawin niyo po ba yung ulit yung ginawa ninyong kabayanihan nung EDSA Revolution na hindi niyo dinisperse ang tao kaya nanatili sila sa Camp Crame at nagkaroon ng tagumpay ang EDSA? Ano second thought, gagawin ko rin yun kahit ano mangyari. Talagang gano'n, you have to make a stand kung nanalo yung martial law official, patay kami lahat. Di ba? Paghuhulihin kami. Sometimes there is a moment when you're confronted with this kind of challenge. And you have to decide on your own. Alin ba ang tama? Alin ang mali? Kanino ba tayo kakampi? Hindi sa mamamayan. Siyempre, all authority, all power emanates from the people. Hindi sa government official. Kung nagluluko yung government official, papanig tayo sa mamamayan. Isa po sa mahalagang nangyari ngayon ay ang paglagda ng Pangulong Aquino dito sa batas na nagbibigay kompensasyon sa mga biktima ng martial law. Reaksyon niyo po? Maganda yun. It's about time na nagkaroon ng batas para yung mga naging biktima ng law should be compensated. Kasi nga, yung iba, mga napatay, yung iba nakulong, kamukha ni Nene Pimentel. 3 beses kinulong yan. Kamukha ni Senator Ninoy Aquino, hindi ba? Kinulong siya 7 years, 7 months. Tapos, he was tried by a military court-martial, sentenced to death. Tapos nagbabalik siya dahil hindi niya matiis ang pagmamahal niya sa bayan. Di ba sinabi niya, yung the Filipino is worth dying for. Ayun, pagbalik niya, pinatay naman siya. That started EDSA 1. Kasi doon nag-umpisa nagising ang mga tao. Pati ka muna, ganito palang martial law. Pagkalaban mo, papapatay ka. Kaya when that snap elections took place in February at nagkaroon ng dayaan at tumawag na ng people power, si Cardinal Sin, nagpuntahan ngayon ng mga tao. Yun, natanggal sila. May lima, next question ko ganito, para makita natin yung pagkakaiba na nangyari dahil sa EDSA, ano po ang imahe ng pulis noon bago ang EDSA at ano ang imahe pagkatapos nito at lalo sa ngayon? Siyempre, pagkakaiba. Siyempre, martial law. Doon, pwede kang pick upin, pwede kang imbestigahin kahit wala kang nagagawang kasalanan. Pero ngayon, pwede mo questionin. Nasa democratic processes na tayo Our freedom have been restored to question whatever actions or decisions government people will do. At na-restore nga po ang demokrasya sa ating bansa because of people power. Sa tingin niyo po, 27 years, hence, malaya na po ba talaga tayo? Malaya tayo in the sense na na-expose natin yung gumagawa ng mga kalokohan. Hindi ka mukha nung araw, nakatakip ang bibig natin, hindi, kukulong tayo Pag nagreklamo ka kaya, hindi natin masasabi na 100% na walang graphing corruption. Pero sa leadership ni President sinasabi niya, kailangan tweed na daan. Ano ba ibig sabihin nun? Huwag kang gagawa ng against the law. Kung hindi, iimbestigahan ka, madidemanda ka. Because nobody should be above the law. We have majesty of the law. Dahil pag lahat tayo tumupad sa batas, magiging maganda ang ating bayan o ating bansa. Manila Mayor Fred Lim, maraming salamat po sa inyo. Maraming po salamat, Mayor.
Ating pong nakapanayam ang mayor ng lungsod ng Maynila, Mayor Alfredo Lim, at sabi niya hindi pa rin tayo matatawag tunay na malaya dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating pakikibaka laban sa korupsyon at laban sa karahasan at maging sa graft and corruption. Oo nga, no? At alright, maya-maya po ay makakapanayam din natin si dating Senador Nene Pimentel, pero balik muna sa studio. Maguna sa lahat, kailangan muna pasalamatan ng Manila Hotel sa pagbibigay ng ilang mga tulong sa coverage na ito. Magbabalik po kami.